Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan ko. At eto nga po, yung arko ng modernong panahon na ito. At sa mga oras ng ito, mga kapatid, mga kababayan ko, ay magpapalit po tayo ng verses. At ang verses nga pong ipapalit po natin ay makakapagpabago sa pananaw ng mga artista, ng mga sikat na vlogger, at ng mga lingkod ng bayan. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, isa po itong verse na ito sa nagpabago po sa aking pananaw. Alam niyo po, noon, sobra ko rin mahal na mahal yung mundong to. Sobra ko rin pong minahal yung aking pagiging charity vlogger noon. Mas pinahalagaan ko po yung pag-charity vlog ko, yung income, yung views, kaysa po sa paglilingkod po sa Diyos. Subalit mga kapatid ko, nung nabasa ko po yung verses na ito, ay nagbago po yung aking pananaw. Nagbago po ang aking mga plano, desisyon sa aking buhay. At eto nga po mga kapatid, mga kababayan ko, ay papalitan po natin ngayon yung verses ng modernong Noe sa panahon ngayon. Ito po mga kapatid, mga kababayan ko, yung nakasulat sa Mateo 16 verse 26. Ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan? Subalit sa huli, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, sinasabi po sa atin ng talata na ito na ano raw yung mapapakinabang natin sa mundong ito, sa sanlibutang ito, kung makuha natin yung pinakakasikatan sa sanlibutang ito. Kung makuha natin yung pinakamataas na posisyon sa paglilingkod natin sa mga Pilipino, kung sa huli, mapapahamak naman ang ating buhay o ang ating kaluluwa. Mga kapatid, mga kababayan ko, nire-remind po tayo ng talata na ito na ang higit na pinakamahalaga sa lahat ay yung ating relasyon sa ating Diyos. Amen. Yung ating relasyon sa ating Panginoon kaysa sa kahit ano pa mang material na bagay. Kasikatan man yan, posisyon man yan, pera man yan, o kahit anumang material na bagay. Sapagkat mga kapatid, mga kababayan ko, ang totoong kayamanan natin dito sa sanlibutan ito ay si Lord. Amen. Ang totoong kayamanan natin sa sanlibutan ito ay yung ating good relationship sa Kanya. Amen. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, eto po yung verse na nagpabago po sa aking pananaw. Totoo po yan mga kapatid, mga kababayan ko, sa loob ng 5 years bilang ako ay charity vlogger, yung lahat ng kilos ko, yung lahat ng pagtulong ko noon sa mga tao ay palagi pong nakakamera. Amen. Subalit mga kapatid ko, nung tinanggap ko si Jesus Christ sa buhay ko, na-realize ko na hindi pala ako kayang iligtas ng aking kasikatan, na hindi pala ako kayang iligtas ng mga papuri ng aking mga follower na si Kuya Leo, napakabait, napakabuti, tumutulong sa mga tao. Sino po ba yung makakapagligtas sa atin mga kapatid ko? Alam niyo po, tinanggap ko si Jesus Christ, I realize na ang makakapag-save sa akin ay si Jesus Christ lamang. Sabi nga po sa John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga kapatid, mga kababayan ko, sapagkat nakita natin ito at nabasa natin ito. Napakarami po sa atin ngayon, sobrang busy sa buhay, sobrang busy sa mga ginagawa natin, sa mga pangarap po natin. Subalit, wala tayong panahon sa pagbabasa ng Biblia. Wala tayong panahon sa pakikinig sa salita ng Diyos. Wala tayong panahon na mag-churches. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, ito po yung modernong arka ni Noe sa panahon ngayon ay maghahatid po sa atin ng iba't ibang verses na maaaring makapagbabago sa ating pananaw araw-araw at magiging gabay natin sa pagtuklas ng katotohanan upang tayo ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Nawa sumayin niyo ang Panginoon at ang kapayapaan.